It's no, I'm not disappointed, I'm angry. There's a FOA fraud audit of Bulacan projects. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because Nako po. economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon Correct. balikan na natin ngayon to saan napunta yung pera. Correct. Habulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing. I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of public works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. Nako. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng gusto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At nalaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klase kontratista. So that's what we're going to proceed. Kung galing kami sa isang barangay, Sulubang, medyo bukod din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Well, maraming kahit sa design. Maraming style yan. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. I-report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo doon sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. Oh. Ayan na mga kababayan. Dito, yung asphalt overlay, sira-sira. Patitignan ko rin yun. Dahil, ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga, sira na yung kalsada. Napapabuntong hininga na lang si BBM mga kababayan, ano? Sa daming problema ng Pilipinas mga kababayan ko. At kitang-kita naman natin mga kababayan, no? Talagang mismo ang Pangulo ang magre-resolba nito. 'Di ba? Sasampulan na daw ni PBBM mga kababayan kung sino-sino ang dapat managot nito. Nako po, yan ang ating abangan. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino dyan, sa mga solid viewers natin, like, share at subscribe mga kababayan ko para nang sa ganon, mas marami pong makaalam nitong mga kababayan natin na nabulag noon nila. Nung na goyo nila sa mga kapik nyusan sa paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung pala, sila pala ang may anomalya. Mga kababayan ko, si BBM ang tunay na may malasakit at nagtatrabaho sa bansang Pilipinas, wala nang iba. God bless everyone.
See you po sa aking next live. Hanggang dito na lang po ang live ko mga kababayan ko at maraming